Okay, so good day everyone. Our topic for today is Lesson 19, the components of an ecosystem. So what is an ecosystem? So, ecosystem, please read. Any place where living things live while continuously interacting with other living and non-living components. So let's say for example, ang akong ecosystem is here sa Moncayo, kay tibuok Moncayo. So dira sa Moncayo, dira ako galaroy-laroy, dira ako nag-interact with living and non-living components within ani nga ecosystem. So unsa kay itong mga example sa living things, or should we call the biotic factors? Moto siyang mga animals or us humans, kaya mga things nga naay life. Mo na siya example sa living things or biotic factors. While ang non-living things or the abiotic factors, moto sila ang katong mga things na walay life. Like, let's say for example, mga plants and anything nga walay life. Okay. So next, what is habitat? So please read. Habitat is the part of the ecosystem where living things live. So, di ba, akong ingang kagain ng akong ecosystem is ang Moncayo. And then, ang akong habitat dira sa Moncayo is ang Inambatan. So, dira ako nagpuyo sa Inambatan. Okay? So, dili man pwede nga magstay lang tidara preminti sa ato ang habitat, kay of course naaman tay life, di ba? So mag-eskwela man ta, mag-work man ta, unya dili man ta maka-work dira lang sa ato ang balay, di ba? So mugawas jud ta sa atong habitat, madto jud ta magsuri-suri jud ta dira sa ato ang around sa atong ecosystem, mag-interact with the non-living and living things within sa atong ecosystem. So may eskwela ta, magawas sa atong habitat, madto ta eskwelahan, makig socialize sa atong mga peers, di ba? So mo na siya. And then, the interaction between the non-living and the living components, mo na siya ang maghatag og continuous cycle of materials and energy sa ecosystem. Nga naman, it is because us, mga living things, we make use of the non-living things to survive. Diba? We need food, we need shelter, we need water, and anything. Nya, kana sila, kana nga ato ang mga gikinahanglan to survive, they are made of non-living things. Like, let's say, for example, kaning mga gamit nga itong makita karon diri sa atong palibot, mga non-living things na sila, unya, gigamit nato na sila to survive. So, we make use of them, mag-produce tag mga materials out of, from the non-living components, maghimotag materials, magretag energy out of them. So mo na ang interaction nato sa ilaha mo nang makahatag og continuous cycle of materials and energy. So nasabtan ra ba? Okay, so now let us proceed. So ang ecosystem daw pwede siya natural o artificial. So unsa man ang natural ecosystem and artificial ecosystem? So natural ecosystem, please read. It operates by itself without being interrupted by human beings. So from the word natural, so natural siya, wala siya gimanipulate sa tao, wala siya gihilaptan sa tao, so natural lang jud siya nga nag-exist dira. So example aning natural ecosystem is kanang terrestrial og sa aquatic. So I think we already discussed naman what is terrestrial and aquatic, no? So I know kabalo na jud mo sa na siya. So ang terrestrial mo to siyang sa land, and ang aquatic is sa water. Okay, so ang example sa terrestrial na ecosystem is grassland. So muna siya ang now sa grassland. So as you can see, puro mga grassland jud siya, di ba? Grassland. And next example sa terrestrial na ecosystem is forest, kakahuyan. As you can see, puro mga kahoy mo makita dira. And next example is ang desert. So kinsa wala pang kitag desert, mo ni ang noun sa desert. Okay. So wala tay desert diri sa ato ano. So nagpuyo dira is mga camel, and then ang plants nga magpuyo dira sa desert is cactus. Okay. So for the aquatic ecosystem pod, mo ni siyang na example. So kaning sapa. Daghan tag sapa diri sa ato, di ba? So perminti nato na siya makita. Mo ni siya ang sapa. Okay, next example is oceans. Mo ni oceans. Okay.
And next example is ang estuary. Unsa man ang estuary? So ang estuary is mura na siya river na na-connect siya sa dagat. So as you can see here, di ba, na dagat diri ano, mo ni siya ang dagat, and then mo ni siya ang estuary. So sapa siya nga na-connect sa dagat. Okay, so mo to siya ang example sa natural ecosystem. So, nasabtan na ba unsang natural ecosystem? Okay, so now let us proceed sa next, the artificial ecosystem. So, unsa man ang artificial ecosystem? Okay, please read. Artificial ecosystem are man-made and manually or artificially maintained. So, kung ang natural ecosystem is natural siya, wala siya gi-manipulate sa tao. Ang kaning artificial ecosystem, gi-manipulate siya sa tao. Okay, man-made siya, gi-create siya sa tao, okay? So, example ani niya is kaning mga sugarcane plantation and corn plantation. So, kabalo mo sa nag-sugarcane, mo siyang tubo. Permitin niyo ginakaon, di ba? Sugarcane plantation and then corn plantation. So, I know this is very familiar na since daghan kita ani diri mga maisan. Kani. And then another example is kanang wheat and rice fields. So, mga palayan. Kaya mo ni siya. Kani. Ayan. So, perminti nato ni sila makita kay daghan kita diri sa atong palibot. And, pwede po kaning mga gardens. So, kinsay na gardens sa ilaha. Muna isa sa example sa artificial na ecosystem kay di ba as you can see gimanipulate ba sa tao ang kaning gardens no gihimo nato siya wala siya naturally exist kay mag-exist ba natural ba na mag-exist ang garden sa gawa sa inyong balay? Of course dili no, so buhaton jud ninyo siya, himuon jud ninyo ang garden. Di mo maghimo garden sa inyong balay, wala jud di jud na motubo ang garden sa inyong balay. And another one is ang orchards. Muna siyang orchards, I mean. So, kani siya is, mura ni siya og kanang, sitaw ganing, unlike sa garden, ang ginatanom anin nila dire is kanang mga dagko na mga trees. Diba, ang sa garden, kay mga gagmay raman nga, kung ano, mga gagmay na plants. Ang diriya po sa orchards is katong mga, kanang, mga trees na nga mga, unsa ni, like, apples, and, mga inana siya nga kinds of plants. Okay, so next is ang dam. So, kasi wala pa kitag dam diri, amo na siya. Ngani siya ang dagway sa dam. So, artificially made siya, no? Kaya gihimo man siya sa tao. So, muna siya ang example sa artificial ecosystem. Okay, so nasabtan na ba unsa ang example sa unsa ang natural ecosystem and ang artificial ecosystem? Okay, very good. So now let us proceed na. Here are some of the known and most important ecosystem around us. So, according sa libro, since sa libro raman ko nagkuha og kuan, so mani siya ang 3 ka most known and most important ecosystem around us. So, we have 3, no? First is the tropical rainforest, next is the coral reefs, and last one is the mangrove swamps. So, let us discuss first the tropical rainforest. So, what is tropical rainforest? So, as you can see, mo ni siya ang tropical rainforest. Maklaro ninyo. Siya maklaro. Pero mo ni siya. As you can see here, daghan kay siya tanom nga mga kahoy. And then, ang temperature diri sa tropical rainforest is very humid ang ihang kuan diri kanang mura gyud siya kanang sa kadlawon, as you can observe sa kadlawon, di ba? Kanang pag magawas mo kadlawon kay magyamog ang palibot, ingana siya diri anya. Kung i-touch ninyo ang kanang plants during sa kadlawon kay di ba basa-basa siya, ingana ang temperature diri sa tropical rainforest. Okay, so ang kaning tropical rainforest naa siya upat ka layer. So first, as you can see, mo na siya ang iyang layer. First layer niya, sa pinakaibabaw, we have the emergent layer. Okay, unsa man ang emergent layer? Mo ni siya ang pinaka-top sa tropical rainforest. Kanang exposed siya sa sun, exposed siya sa wind, and then, ang naadiri ang mga kuan is kanang maglupad-lupad yung mga animals like birds, dira ma-expose na siya dira nga parts. As you can see here, kani mo ni siya ang emergent layer, dira nga part kaning diri nga part.
So, di ba, ma-expose gamay ang kanang murag tumoy sa unsa ni sa tree. Okay, so nasabsan unsa ang emergent layer, mo ang pinakataas nga part sa tropical layer. Ay, tropical, okay. So next layer, we have the canopy layer. So what is canopy layer? So ubos ra jud na siya sa ubos siya sa emergent layer. So, di ba, mo ni ang emergent layer, then diri mo ni ang canopy layer. So kana siyang canopy layer, mo na siya kanang roof gani sa forest, like kung tahay naka sa ubos yung matano kasi babaw, di ba, pag naka sa kakahuyan nga nagdaghan kay forest, kay ang makita lang nimo sa ibabaw is kanang mga mga leaves sa trees. So dili nimo makita ang sun, wala kay makita nga sun, mo ra makita is ang mga dahon nga na mga branches, mo na siyang canopy. Okay, so nasabdan na siya ang canopy. Kung diri sa babaw man ng emergent layer, sa ubos man ni siya ang canopy. Ubos lang jud siya sa emergent layer. So ang naa diri sa nga mga animals diri sa canopy is ang kanang mga climbing mammals. Okay, na diri ang mga monkeys, napo diri mga insects unya mga birds na mag-rest from flying, napo na sila dira motugpa. Okay, so next layer we have the understory layer. So what is understory layer? So ubos na pud ni siya sa canopy layer. So diri ang part. Okay? So diri makita na nimo ang mga okay, so diri nga kay diri sa ubos sa canopy layer mo ni siya ang understory layer, na diri makita nimo tong mga animals like snakes, mga kinds of animals. Okay, so below the canopy, the understory is a bit darker because the canopy blocks much of the sunlight, and this layer has smaller trees, shrubs, and young plants that grow in the shade. It's great place for animals that prefer low light such as snakes, frogs, and insects. Okay, so moto siya. Then, ang next is ang forest floor. Okay, so muna siya ang forest floor, diriya kaning ubos lang siya sa understory layer. So as you can see here, muna siya ang forest floor. Okay, diri sa forest floor, muna siya ang bottom layer of the rainforest where it is very dark and very damp. So ang kaning forest, nag-covered na siya og kanang mga fallen leaves, kaya di ba mga laya man dyan ng mga dahon na ng mga trees doon niya, mato na siya dito sa forest floor. Dira siya mga hagbong, so manang mapuno na dira ang forest floor, mga fallen leaves, mga laya nga mga dahon niya, mga decaying plants, mga dead materials, and mga decaying plants, mga fungi, mga yana. And then kani siyang forest floor, mo ni siyang mga home sa mga decomposers like worms, mga fungi, some insects that break down dead materials and recycle nutrients back into the soil. So nasabtan na ba ang 4 layers sa tropical rainforest? Okay, so now let us proceed na sa next na ecosystem. Okay, so next is ang coral reefs. So kinsay wala pa ka kuan og coral reef, kita og coral reef. So I think kailan naman siya tanan sa ng coral reef, no? So coral reefs are mostly found in shallow and tropical seas. Okay, so coral reefs are made up of limestone produced by corals and deposited in a period of thousands to million of years. They can be of 3 types, which is the fringing or fringing reefs, barrier reefs, and the atolls. So unsa man ni siya? So ang coral reefs na siya tulo ka kinds. Okay, so first we have the fringing reefs. Fringing or fringing reefs. So kani siya nga type of coral reef is nani siya duol sa shore. Okay, as you can see here, there is a picture na siya dapit sa daplin sa dagat. Okay, so wala siya. And next type is ang barrier reef. Kani siya pod nga type sa coral reef is that na siya sa pinakailalom sa dagat. So kung ang fringing reef is na siya sa kanang dapit sa shore, ang kanipong barrier is na siya sa pinakailalom. So next is ang last one is ang atolls. So mga atolls, so as you can see here, kani siya mga ano na siya, mga coral reefs unya mura siya nag-circle unya nagpalibot siya
Sa center niya is mura siya og lagoon, something na as you can see. Mo ni siya ang lagoon sa tunga, and then napalubutan siya og mga coral reefs. So mo na siya ang atolls. Okay, so ang coral reefs dili lang siya all about kanang mga soft or hard na mga corals, but it is also composed of sponges, crustaceans, mga sea anemones, mollusks, and other mga young marine animals. Okay, so dira sila magpuyo. Yeah. Kaya pang coral reefs is maghatag po sila, they provide shelter, and then they serve as food pod sa mga young nga mga animals. And then, because, di ba, daghan kayo ng mga types of animal dara sa nagkalailahi nga mga kinds of young animals, young marine animals dira sa coral reef. So mag-arise ang competition dira sa coral reefs. Okay? So ang makadaot aning coral reefs is kanang mga bagyo, mga ingana. Kaya di ba pag magbagyo kuha nang sa ilalom kanang kung sa siya sa ilalim mo nang ma-damage siya, sumoto siya. So next we have the mangrove swamps. So kasi nakita na og mangrove swamps. Usa nang mangrove. So mo ni siya, as you can see here, kani siyang mangroves is magano ni siya kanang mutubo ni siya dapit sa mga coastal area. As you can see here, mo ni siya na siya dapit rapod ni siya sa dili kayo lalong mga part sa coastal area. So when we say coastal area, dagat should ni siya, no, dagat. So dili na siya dapita sa dili ra kayo lalom na part, mutubo siya sa dili kayo lalom na part sa sea, mo ni siya. Okay, so ang kaning mangroves is nani siya kanang ability nga mag-store gani o kanang salt sa iyahang sa iyahang bark or sa iyang old leaves, tapos ilahaning i-shed periodically para to get rid of the salt, mana siya. Pero actually kanang before niya i-absorb ang water, di ba, gikan sa sea, kay iya pang gina-filter out sa iyang roots ang salt mo nang makastand siya og mga kanang salty water. Mo na siya nga matubo siya dira sa coastal kuan. So ang kaning mangroves pod kay hatag siya og shelter para sa mga young marine animals gihapon, no. So like let's say for example sa mga kinds of animals dira, basta mga young nga mga fishes unya tabang siya kay di ba ang kanang mga young fishes is kanang na siya mga kauno na siya mga dagko na isda. So kung dara sila magstay sa mga mangrove swamp, so dili makaadto dira ang unsa ni dili makaadto ang predator dira, since kay very kuan man kay ni dira very kanang sudlonon, very kayo ba gamay kay siya space, so dili makasulod ang predator niya, makahelp to siya sa mga young marine animals nga dili sila makaon, dili sila matago. And then also ang kanipong mangrove swamp is makahatag pud siya shelter sa kanang mga seasonal gani na mga visitors like egrets or mga immigratory na mga birds. Kanang immigratory birds kaya na siyang magbalhin-balhin kay sila place karon diri sila nga lugar niya. Next kuan lahi na pa na lugar lang atuan, and then maghatag gyapon sila food katong mga shrimps, mga crabs nga pundo diri kaunon to siya sa katong mga animals, katong bird kinds of birds. Okay, so ang kanipong mangrove swamp is makatabang pod ni siya para ma-prevent ng mga, di ba, na mga balay dira dapin sa dagat, no. Unya pagkahuman kung tahay og kusog kayo ang kanang wave, di ba, kung walay mangrove, kung imagine ninyo walay mangrove swamp dira sa atubangan sa mga nagpuyo dapit sa dagat. So magdagko kayong waves, of course dako pod kayo ang impact niya pag abot dito sa mga balay. Pero kung naay mangrove swamp dira ma-prevent niya nga mo kanang dako ang impact dito sa mga balay, kay di ba dako ang wave niya mag-abot niya dito sa kanang sa mangrove swamp, muhinay kay mo siya nag-serve as a barrier
So, naghapak niya dito sa mangrove swamp, dili na kayo dako impact niya dito sa katong mga coastal communities, mga balay nga dapit sa dagat. So, mara siyang very important po kayo ni siyang kuan. Okay, so unsa ganitong mga components sa ecosystem? It is the living and non-living things, or should we say the biotic and abiotic factors. So, unsa may examples sa ecosystem? Daghano. So we have the tropical rainforests, coral reefs, mangrove swamps, and many more. So karon nganong kani siyang tulong, anong important man kayo siya, anong ano man siya as the most important ecosystems around us. Why is that? Okay, so it is because ang kani sila nga mga ecosystem is maka-help siya to maintain the health of our planet. So, kasi for example, the tropical rainforest. So, since daghan kayo siya og kanang trees diri ang mga trees is mag-produce siya og kanang oxygen and then mag-absorb og carbon dioxide. So, makatabang siya og countless species like plants and animals, or even us, makatabang siya sa ato. So, mo na siya, ma-preserve niya ang biodiversity and also ma-maintain ang health sa ato ang planet. Makatabang po siya to fight against climate change, diba? Which is very big issue karon sa ato ang time. And then also, kani mangrove swamp to, ingon ako kagain na maka-help siya sa mga coastal communities from storm, mga surges, waves, and all. So, mo na siya. So, that's all for my for our lesson, and good day.